maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Mas matibay, mas malakas at mas ligtas na Pilipino. Iyan ang sigaw ng inyong Office of Civil Defense sa ika-71 taong anibersaryo nitong Agosto 18. Pinangunahan ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang isang seremonya kung saan binalikan ng ahensya ang tinatawag na commitment sa misyon, kung saan ipinagmalaki niya ang dedikasyon ng OCD workforce. It's the logistics team that loads up trucks in the middle of a storm. It's the regional officers or men and women of our regions who shows up with relief goods after sleepless nights. It's the duty officer who answers a call at 3 a.m. in the morning and stay calm because they know someone on the other end is depending on us. These moments, big and small, define who we are. Ayon pa kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ito ang dahilan ng pagsusumikap nila para sa kaligtasan ng lahat. And that's why our theme this year, Living Our Values, Leading and Shaping a Safer and Resilient Future, means so much. Nanawagan rin siya sa mga miyembro ng OCD na ipagpatuloy lang ang kanilang misyon na may integridad at pagmamahal sa kapwa. Samantala, sa mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binasa ni DND Undersecretary Ireneo Espino, binigyang diin nito ang mga tinatawag na accomplishments ng OCD na anilang nakakuha ng very satisfactory rating sa Department of Budget and Management Agency Performance Review. Just recently, OCD earned a very satisfactory rating in the DBM's 2024 Agency Performance Review, contributing greatly to the DND's overall score. This is a solid proof of your discipline, perseverance, and accountability. Binigyang diin din ni Teodoro sa kanyang mensahe ang halaga ng papel na ginagampanan ng OCD. Bilang bahagi ng anibersaryo, kinilala rin ng ahensya ang mga empleyado nito sa pamamagitan ng Loyalty Awards. Kabuoang 49 na empleyado ang kinilala, kabilang na si Assistant Secretary Alejandro. This moment is especially personal for me. I spent 25 years in OCD. 10 years of those as Regional Director of OCD Bicol. And I can tell you from experience, this isn't just a job, it's a calling. I remember during one typhoon season in Bicol, we worked 48 hours straight at the Regional Operations Center. Power was out across the province, roads were impassable, and we had to coordinate rescue efforts using only what was available. No? We had radios then, of course, cell phones, yet not once did I hear anyone complain. No one asked us to go home because when duty calls, OCD answers. That's Tatak OCD. Nagpasalamat naman si Alejandro sa mga kasama sa OCD at hinamo ng bawat isa na mas galingan pa ang ginagawa para sa bayan. Nagpasalamat rin siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa walang sawang pagsuporta sa OCD. Gumagalaw ang mga gamit sa labas ng bahay na ito at maging ang aso sa bakuran. Napatigil matapos maramdaman ang pagyanib. Sa barangay Kaybunga, nakunan pa ng residenteng si Marites Atahar ang nagkandahulog at nagkandabasag ng mga gamit sa loob ng isang bahay. Dulot pa rin ng lindol. Magnitude 4.8 na lindol ang yumanig sa bayan, base sa monitoring ng PHIVOLS. Naitala ang sentro nito sa northeast ng Calaca at may lalim na 5 kilometro. Naramdaman
ang Intensity 3 na pagyanig sa Quezon City habang Intensity 2 naman sa Makati. Instrumental Intensity 3 naman sa Bawan at Nasugbu, Batangas at Batangas City, habang Instrumental Intensity 2 naman sa Abukay, Bataan, Mataas na Kahoy, Batangas, 13 Martires, Naik, Ternate at Bacoor City sa Cavite at sa San Pedro City, Laguna. Nitong Agosto 16 lang, naitala ang magnitude 4.9 na lindol, 40 kilometro mula sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Kinabukasan, naranasan naman ang magnitude 4.5 mahigit 50 kilometro mula sa Metro Manila, habang kahapon lang niyanig ng 4.8 na lindol ang Tagaytay City. Matagumpay na naisagawa ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamamagitan ng Office of Civil Defense Caraga ang Caraga Disaster Resilience Forum, Strengthening Governance through Disaster Risk Reduction and Management Integration, na idinaos sa Almont Inland Resort, Butuan City. Dumalo sa nasabing forum ang local chief executives, local DRRM officers at mga kinatawan ng RDRRMC member agencies mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Layon nito na palakasin ang kaalaman sa paghahanda, iayon ng mga polisiya at plano at pagbutihin pa ang mga gawing nagpapatibay ng disaster resilience. Nagbigay din ng makabuluhang mensahe ang mga panauhing tagapagsalita. Ibinahagi ni MDRRMC Chairperson at Kagwait Mayor Glenn G. Batiansila ang mga matagumpay na inisyatiba ng kanilang bayan sa pag-integrate ng DRRM. Habang nagbahagi naman ng mahalagang gabay si Supervising Budget and Management Specialist ng Department of Budget and Management Regional Office 13 na si Katrina Emmanuel Yap, ukol sa pag-access ng Local Government Support Fund para sa mga proyekto at climate resilience programs. Samantala, ipinakita naman ni Mark Julay Yap ng Butuan City DRRM Department ang All Hazard Local Incident Management Action Team o ALIMAT na nagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Tinukoy din ni Ronald Anthony Briol ng OCD Caraga ang mga epektibong paraan ng risk communication para mas maihanda pa ang mga komunidad. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng forum ang matibay na paninindigan ng rehiyon sa pagpapalakas ng disaster governance, pagpapaigting ng kahandaan at pagbuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Nakipagkasundo ang Office of Civil Defense Region 11 sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Don Marcelino sa Davao Occidental at Boston at Governor Generoso sa Davao Oriental para sa pre-positioning ng non-food items sa kani-kanilang mga lugar. Ito'y para masigurong makatatanggap ng tulong ang mga pamilya sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad at mga komunidad na mahirap abutin sakali mang magkaroon ng emergency. Alinsunod pa rin ito sa layunin ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o Republic Act 10121, partikular sa pagpapaigting ng mga paghahanda, pagtugon at pagpapatatag sa mga komunidad. Ang nilagdaang Memorandum of Agreement ay isang hakbang para ihatid ang ayuda mas malapit sa mga namemeligrong lugar sa pamamagitan ng pagpupwesto ng mga kagamitan sa pasilidad ng mga lokal na pamahalaan. Dahil dito ay mababawasan ang response time at mas magiging epektibo ang pamamahagi ng tulong. Pinuri naman ng OCD ang mga alkalde at kinatawan ng mga bayan dahil sa kanilang pagsisikap na makipagtulungan na patunay lang ng whole of government at whole of nation approach sa pangangalaga ng buhay at pagprotekta sa mga komunidad.
Nagbigay ang Bangsamoro Transition Authority at Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region ng pagsasanay bilang bahagi ng programang mapalakas ang disaster response and coordination mechanisms sa rehiyon. Pinangunahan ni na Member of Parliament Attorney Suharto Ambolodto at Office of Civil Defense, BAR Director Joel Mamon, ang pagbibigay ng komprehensibong module tulad ng All Hazards Incident Management Team Training, Transition and Management of Incident Management Teams, Team Dynamics in Emergency Operations, Structured Approaches to Decision Making, at Planning Process required for the fourth level of the Incident Command System. Dinisenyo ang workshop upang mabigyan ang mga lumahok ng kaalaman, kasanayan at leadership skills para magamit sa mga large-scale incident na kailangang respondehan. Namahagi ang OCD BAR ng non-food items sa mga residente ng Panglima Sugala, Tawi-Tawi matapos ang insidente ng storm surge roon. Nakatanggap ang mga residente ng shelter repair kits, personal hygiene kits at tarpaulin rolls. Nagbigay din ng relief distribution packs ang ibang ahensya sa mga naapektuhan ng malakas na hangin at pagbaha. Nagsagawa ng commemorative activity ang Office of Civil Defense, National Capital Region bilang selebrasyon ng 71st founding anniversary sa pangunguna ni NCR Director George Kaiser. Ayon kay Kaiser, mahalagang kilalanin ang dedikasyon ng mga kawani ng OCD-NCR sa pagtupad sa mandato ng ahensya na maglingkod sa sambayanan. Ginawaran ng Loyalty Award sina Marlon Henson Obligado at Arsenia Dairit na naglingkod ng 15 at 10 taon sa ahensya. Nagbahagi rin ng kanilang mensahe at testimonya ang mga kasamahan ni Obligado dahil sa kanyang hindi matatawarang profesionalismo, galing sa pamumuno at malaking kontribusyon sa ahensya. Highlight din ng selebrasyon ang fellowship meal na lalong nagpalakas sa samahan ng mga empleyado habang ginugunita nila ang mga alaala ng mga nagawa at napagtagumpayan ng ahensya. Nagsagawa ang Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa pangunguna ni Regional Director Joel Mamon ng serye ng executive level courses and planning sessions sa Tawi-Tawi upang mapalakas pa ang disaster risk reduction and management system sa probinsya. Nagsanay ang mga local chief executive, department heads, at DRRM officers sa mga kaalaman sa pag-organisa at pamamahala sa mga emergency at disaster operation. Isinagawa naman ang Incident Command System Executive Course na magpapalakas sa leadership at decision-making capacities ng provincial at municipal officials, line agencies, at uniformed services. Mula August 13 hanggang 15, inilatag ng OCD BAR ang DRRM planning training sa mga munisipalidad ng Bongao, Panglima Sugala, Sapa-Sapa, Simunul, Sibutu, Languyan, Tandubas, Mapun, Turtle Islands at South Ubian na nakatuon sa hazard and risk assessment, contingency planning, early warning at evacuation systems. Lumahok ang Provincial Government of Tawi-Tawi, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Planning and Development Office, Philippine Coast Guard, BFP, PNP, Marine Battalion Landing Teams 4 and 12, 2nd Marine Brigade, at Philippine Air Force Tactical Operations Group Sulu and Tawi-Tawi. Nanguna ang Coast Guard District Southern Visayas sa pamumuno ni Commodore Ludovico Librilla Jr. sa naging bayanihan activity na idinaos sa Buenos Aires Mountain Resort, Barangay Ilihan, Bagos City, Negros Occidental nitong Agosto 16. Layunin ng nasabing aktibidad na maipabot ang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon.
Ang inisyatibang ito ay napag-usapan na rin sa Regional Development Council meeting sa Dumaguete City na pinangunahan ni na Commodore Librilla at ni Office of Civil Defense Negros Island Director Donato Sermeno III. Tampok din sa aktibidad na ito ang walang kupas na diwa ng pagtutulungan ng mga Pilipino na nananatiling mahalaga sa panahon ng kalamidad. Sa gitna ng mga hamon, naninindigan ang CGDSV na laging nakahanda at buong pusong naglilingkod para maghatid ng tulong sa mga nangangailangang komunidad. Nagsanib puwersa ang Office of Civil Defense at ang 10th Regional Community Defense Group Reserve Command ng Philippine Army sa pagsasagawa ng Community First Responder Training sa 10 RCDG Headquarters kasama ang Municipal at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Region 10 at partner agencies at stakeholders na layong maging matatag at disaster-ready ang Northern Mindanao. Nakatuon ang pagsasanay sa interagency cooperation, community preparedness at culture of awareness sa pamamagitan ng lectures, hands-on exercises at workshops upang magbigay ng kaalaman at kasanayan sa pagresponde, emergency coordination at disaster risk management. Naging daan ito upang maipasa ang isang provincial ordinance na magpapatatag ng interoperability ng Reserve Force at PDRRMOs sa 4 na probinsya ng Northern Mindanao upang masiguro ang maayos na koordinasyon, malawakang paggamit ng resources at epektibong pagtugon sa operasyon. Bilang katuparan ng mithiin ng OCD, Philippine Army Reserve Command, local DRRMO at stakeholders para sa handa, matatag at nagkakaisang rehiyon ng Northern Mindanao sa pagsuong sa anumang sakuna at kalamidad. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging